Nagpalabas ng writ of amparo ang Korte Suprema pabor sa pamilya ng mga napatay na drug suspects sa lungsod ng Quezon. Inatasan rin ang mataas na hukuman ng Court of Appeals na magsagawa ng hearing sa inihaing petisyon. Ang detalye sa ulat ni Marita Muahe. Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng isang biktima, pamilya nito at mga pamilya ng 4 pang napatay sa operasyon ng Oplan Tokhang na naganap sa Barangay Payata sa Quezon City. Ayon kay Attorney Gleo Guerra, Director ng Public Information Office ng Supreme Court, nagpalabas ng isang temporary protection order at writ of amparo ang SC. The court resolved to A. Issue a temporary protection order prohibiting the respondents and any of their agents from entering within a radius of 1 kilometer from the residence and work addresses of the petitioners. B. Issue a writ of amparo. C. Refer the petition to the Court of Appeals for immediate recall among the CA justices. Matatanda ang hiniling ng isang public interest law group sa mataas na hukuman na mabigyan ng proteksyon ng kanilang mga kliyente na biktima ng tokhang operation sa lungsod Quezon mula sa pagbabanta at pananakot ng ilang mga pulis. Hiniling din ng mga ito ang suspensyon ng nasabing operasyon. Kinatawan ni Attorney Romel Bagares ng Center for International Law ang mga kaanak ng 4 na kalalakihang pinatay ng mga tauhan ng Quezon City Police District Batasan Station. Naganap umano ang insidente noong August 21, 2016 ng gabi habang naglalaro ng pool sa Group 9 Area B sa Barangay Payatas ang magkakaibigang sina Marcelo Daad Jr., Rafi Gabo, Anthony Comendo, Jesse Cule at Efren Murillo. Biglang dumating umano sa lugar ang ilang nakasibilyang kalalakihan na nagpakilalang mga pulis, itinali ang mga biktima at pinagbabaril. Nakaligtas lamang si Murillo na nagkunwaring patay. Sa huli ay kinilala ang mga ito na sina Inspector Emil Garcia, QCPD Station 6 Commander, PO3 Alan Formilieza, PO1 James Agaraw at PO1 Melchor Navisaga, mga naka-assign sa QCPD Batasan Station, habang kabilang sa mga respondents si PNP Chief Ronald De La Rosa, Police Senior Superintendent Guillermo Lorenzo Eliazar at QCPD Director Police Superintendent Lito Patay. Samantala, sinuspindi naman ng Supreme Court ang petisyong inihain ni Janet Lim Napoles laban kay Conchita Carpio Morales. Nakita naman ng probable cause upang idemanda si Napoles kasama ang kanyang mga co-respondents. This concerns 3 counts of violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and 3 counts of malversation under the revised penal code filed by the Ombudsman against Janet Napoles with regard to certain PDAF-funded projects of Oriental Mindoro First District Representative Rodolfo Valencia. Para sa PTV News, Marita Muahe.